Magandang araw, mga bata. Tanong ko lang, kung may 100 piso ka ngayon, ano ang gagawin mo? Bibili ka ba ng paborito mong merienda? O itatabi mo muna para sa mas mahalagang bagay? Alam nyo ba, ang simpleng desisyon na iyan ay may malaking epekto sa inyong kinabukasan. Kaya sa araling ito, matututuhan natin ang tungkol sa pag-impok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. Sa pagtatapos ng video na ito, inaasahan na kayo ay mauunawaan ang kahalagahan ng pag-iimpok, makakapagbigay ng halimbawa ng wastong paggamit ng pera, makapagpapasya ng tama sa pagitan ng gusto at kailangan. Balikan muna natin ang inyong buhay. Noong maliit ka, 1 hanggang 3, ano ang naaalala mong mahalagang pangyayari? Noong 4 hanggang 6 na, ngayon na 7 hanggang 13 years old ka na. Ang bawat karanasan ninyo ay nagtuturo sa inyo kung paano gumawa ng mas mabubuting desisyon. At isa sa pinakamahalagang desisyon ay paano gamitin ang pera. Ngayon may babasahin tayong isang dialogo. Uwian na. Pauwi na sina Mina at Mario. Habang naglalakad, pakinggan ang kanilang usapan. Mina: "Uy Mario, sabay na tayo." Mario: "Oo Mina, sabay na tayo. Pero, teka, dadaan lang ako sandali sa tindahan." Mina: "Ano ba ang bibilihin mo?" Mario: "Bibili lang ako ng potato chips at soft drinks." Mina: "Naku, wag iyon. Di mo ba alam? Masama sa atin ang mga iyon. Mabuti pa, prutas ang bilhin mo. Pagkatapos, uminom ka na lang ng maraming tubig." Mario: "Hindi ko naman madalas gawin ito." Mina: "Pero diyan nag-uumpisa ang pagnanais na lagi kang kumain nito. Naalaala mo ba ang napanood natin sa telebisyon?" Titigil sa paglalakad si Mario at magkakamot ng ulo. Mina: "Iyong batang nagkasakit sa bituka dahil sa sobrang pagkain ng junk food." Mario: "Oo nga ano, maalat at maraming ang sangkap ang potato chips na masama sa katawan natin. Sige, sa bahay na lang ako kakain. Tiyak, may prutas sa amin." Maghi-high five sina Mario at Mina. Mario: "Kailangan nga pala, 8 basong tubig ang iniinom natin araw-araw Mina. Kailangang sundin natin ang mga wastong gawi sa pagkain upang hindi tayo magkasakit. Paano tayo makapagtitipid at makakapag-impok kung magkakasakit tayo?" Sabay na maglalakad ulit ang dalawa. Mario, sasabihin ng malakas: "Oo nga, paano tayo makapagtitipid at makakapag-impok kung magkakasakit tayo? Pag nagkasakit tayo, tiyak, ubos ang ipon ni nanay at tatay." Mina: "Kumain rin tayo sa tamang oras para malayo tayo sa sakit." Mario: "Tama ka Mina. Kung walang magkakasakit sa ating pamilya, makatitipid tayo sa gastusin at tuloy-tuloy ang pag-iimpok ng ating pamilya para sa ating kinabukasan." Mina: "Oo, kahit sa ganitong paraan man lamang ay makapagtitipid at makakapag-impok tayo." "Oh, sige, dito na ako. Bukas uli." Mario: "Sige, sabay tayo uli bukas." Bakit pinigilan ni Mina si Mario na bumili ng potato chips at soft drinks? Magbigay ng 2 dahilan. Ayon sa gawain sa inyong module, maaaring hindi ito masustansya. Sayang ang pera na pwedeng ipunin. Mga bata, tandaan,
Hindi lahat ng gusto natin ay dapat bilhin. Naranasan mo na bang pumili kung junk food o tamang pagkain? Ano ang pinili mo? At ano ang naramdaman mo pagkatapos? Ang tamang desisyon ay hindi lang para sa kalusugan, kundi pati sa pag-iimpok. Ngayon basahin natin ang kwento ni Emil, Impulse Buyer to Wise Saver. Kilalanin natin si Emil. Dati, siya ay isang impulse buyer. Bili ng bili kahit hindi kailangan, hanggang sa naubos ang pera, walang naipon, nahirapan siya. Pero nagbago siya. Nagtipid, nag-ipon, naglagay sa bangko, kumita ng interest. Kaya siya ay naging isang wise saver. Tanong, gusto mo rin bang maging katulad ni Emil? Kumakain ka ba ng tirang pagkain? Bakit mahalaga ito? Nakakatipid, walang nasasayang, at nakakatulong sa pamilya. Kahit simpleng gawain, bahagi na ng pag-iimpok. Sa inyong pamilya, paano kayo nag-iimpok? Halimbawa, alkansya, pagtitipid sa kuryente, pag-iwas sa luho. Ang pag-iimpok ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at kinabukasan. Pero minsan, may mga hadlang. Tulad ni Nelson sa kwento sa inyong module. Nais niyang kupitin ang sukli, pero hindi niya ginawa. Naging tapat, naging responsable, at nadagdagan pa ang ipon niya. Aral. Ang pagiging matapat ay bahagi ng pag-iimpok. Ano ang natutuhan natin? Ang pag-iimpok ay paghahanda sa kinabukasan. Hindi lahat ng gusto ay dapat bilhin. Ang pagtitipid ay disiplina. At ang pagiging tapat ay mahalaga. Bilang isang mag-aaral, ano ang gagawin mo simula ngayon? Mag-iipon ka ba? Iiwas sa luho? Tutulong sa pamilya? Isulat mo sa iyong kwaderno. Dito nagtatapos ang ating aralin. Kung may natutuhan ka, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. At tandaan, ang maliit na ipon ngayon ay malaking tulong sa kinabukasan. Maraming salamat, mga bata. Upang mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkatuto, gawin ang mga sumusunod na gawain.